So kung sa tingin mo sa inyong relasyon, ikaw na lang palagi yung nagsasakripisyo, ikaw na lang palagi yung humahabol, ikaw na lang palagi yung nagmamakaawa sa kanya, at sa tuwing nag-aaway kayo, ikaw na lang palagi ang nagpi-please sa kanya na bumalik. Okay? So medyo mahirap yan. Mahirap yan sa isang relasyon na tipong parang ikaw na lang yung nagiging sunod-sunuran. So sa madaling sabi ngayon sa video ito mga kamamay, bibigyan natin ng pansin kung papaano kayo naman, mga kababaihan, kayo naman mga girls, ang hahabulin ng isang lalaki. Okay, maraming mga kababaihan dyan ang ngumiti. Isa ka sa mga ngumiti ngayon, sa video natin ito, mag-comment ka naman. Kahit ano, basta mag-comment at nakita ko kung marami ang ngumiti sa topic natin ngayong araw na to. So bago natin simulan yan mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, i-like na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So kung napindot nyo na po yan mga kamamay, simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang ikaw naman ang habul-habulin ng isang lalaki? So number 1, ipakita mo ang iyong tiwala sa iyong sarili. Yes mga kamamay, mahalaga to upang sa ganon, pakinggan ka, sundin ka, at hindi ka gawing biro ng isang lalaki. Kasi po mga kamamay, kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo kayang panindigan ng isang bagay. For example, nagkatampuhan kayo. For example, nag-away kayo. Ngayon, hindi nyo alam kung sino ang hihingi ng paumanhin, ng tawad, sinong lalambot sa inyong dalawa. Ikaw, alam mong ikaw ang nasa tama. Kaso yung lalaki, mataas lang yung pride, pero mali. So mga kamamay, kailangan mong magtiwala sa iyong sarili. Huwag kang lalambot kung alam mo na hindi tama yung ginagawa ng isang lalaki. Okay? Huwag kang hihingi ng pasensya kung alam mo na ikaw yung tama. Tandaan niyo mga kamamay, hindi ka hahabulin ng isang lalaki kung ikaw ay lalambot-lambot. Lalong-lalo na kung meron kang nais patunayan sa kanya. At lalong-lalo na kung tama ang iyong pinaniniwalaan at pinaninindigan. Hayaan nyo na ang isang lalaki ay ma-realize niya na siya yung nagkamali. Kasi mga kamamay, kung ikaw ay hihingi ng sorry, ikaw yung lalambot, kahit alam mong ikaw nasa tama, tandaan nyo, lagi na lamang mauulit yung cycle na yan. Hindi ka niya pagbibigyan at kailanman hindi ka magiging tama sa kanyang paningin at sa kanyang pag-iisip kapag kaganyan. Hindi ka hahabulin ng isang lalaki. Kahit saan pa man makarating ang mga yan, hindi ka hahabulin sapagkat hindi mo pinapanindigan kung ano ang iyong mga sinasabi. Wala kang tiwala sa iyong sarili. Kaya mahalaga mga kamamay, kung gusto mong habul-habulin ka ng isang lalaki, kailangan panindigan mo at kailangan may tiwala ka sa iyong sarili. So number 2, maging magalang at magpakita ka ng respeto. Yes mga kamamay, ito yung mga ugali ng isang babae, okay, na hinahabol talaga ng isang lalaki. Kailangan magpakita ka sa kanya ng paggalang. Igalang mo siya, wag mo siyang bastusin. Okay, ang iba dito, kahit maraming tao, kahit mga kabarkada, mga kaibigan niya, pinapahiya ng mga babae eh. Sa tingin niyo mga kamamay, hahabulin kayo ng isang lalaki kapag kaganyan? Malamang, hindi. Sino ba namang lalaki ang gugustuhin na ang isang babae ay palagi siyang pinapahiya? Sa karamihan ng tao, tinataasan siya ng boses. Walang paggalang, hindi siya nire-respeto. Tandaan nyo, ang isang lalaki kahit hindi nyo masyadong mahalin, basta irespeto nyo, susuklian kayo niyan ng pagmamahal, ng pag-ibig at paggalang. At the same time, ire-respeto rin kayo ng mga yan. Kaya yung ibang mga kalalakihan dito, hindi na inirerespeto yung kanilang mga partner na babae. Eh bakit naman daw? Eh kasi sa kanila, hindi man lamang sila nirerespeto ng kanilang mga partner na babae, kaya ganoon na lang din ang ibinabalik. Tandaan niyo mga kamamay, kung anong ipinapakita niyo sa isang lalaki, malamang ganoon din ang ibabalik sa inyo at ipapakita. Kaya kung gusto niyo na kayo ay habulin ng isang lalaki, kailangan sa inyo magsimula ang paggalang at pagrespeto. Okay? So next, magkaroon ng sariling buhay at interes. Yes mga kamamay, mahalaga din po ito.
Kailangan magkaroon kayo ng sariling buhay. What I mean na sariling buhay, kailangan hindi lang kayo nakadepende sa isang lalaki. Yung tipong kapag wala ang isang lalaki, hindi nyo makita, hindi nyo kasama, hindi nyo kayang gumalaw, hindi nyo kayang lumakad, hindi nyo kayang ngumiti, hindi nyo kayang maging masaya. Mga kamamay, wag na wag kayong didepende sa isang lalaki sapagkat pagdating ng panahon at nasanay kayo sa ganyang bagay, hindi nyo kakayanin. At lagi kayo ang maghahabol sa isang lalaki kapag nangyari yan. Bakit? Lagi kayong nakadepende sa kanya. Lagi kayong umaasa sa kanya. Wala na kayong sariling buhay. Ang advice ko lang sa inyo mga kamamay, maging masaya rin kayo sa ibang tao. Okay? Sa inyong mga mahal sa buhay. Sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, at sa iba pang mga tao dyan sa labas ng inyong relasyon. Okay? Oo. Kailangan nyong makasamang ibang tao. Iba naman kasi ang status ng pag-ibig at doon sa pag-ibig mo sa ibang tao eh. Ang inyong partner, ang inyong asawa, ang inyong jowa, yung mga taong kailangan nyong pagbigyan ng malaking oras at panahon. Pero yung ibang tao, kailangan nyo rin bigyan niya ng tamang oras at panahon, nangangailangan din sila. At hindi lang sa inyong mga partner, umiikot ang inyong buhay. Kaya dapat, maging masaya rin kayo kasamang ibang tao sapagkat pag dumating ang panahon na nagkaroon kayo ng tampuhan, nagkaroon kayo ng samaan ng loob, sigurado ako apektado kayo at baka hindi kayo makamove on o mahirapan kayo sa pag-move on kapag nangyari yon. Kapag hindi kayo naging masaya at nagkaroon ng buhay sa labas ng inyong relasyon. Kaya ngayon palang mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, lumabas din kayo kasama ang inyong mga kaibigan, yung inyong mga mahal sa buhay, sapagkat makakatulong din yan upang mabuo kayo upang isang matatag at matibay na tao. Okay? So next, maging mabuting tagapakinig at magpakita ng empatya. Okay? Pag sinabing mabuting tagapakinig, kailangan mga kamamay, marunong kayong pakinggan kung ano ang hinaing, kung ano ang concern ng isang lalaki. At pag sinabing empatya, kailangan meron din kayong malasakit sa kung ano mang sinasabi niya, kung ano mang ikino-concern niya. Okay? Sa parang yan mga kamamay, hahabulin kayo ng isang lalaki sapagkat hindi lahat ng babae kayang makinig sa mga sinasabi ng isang lalaki. At karamihan ng relasyon, di nagsisimula ang away, ang hiwalayan. Sapagkat yung mga hinaing, yung mga concern, ini-address na ng lalaki sa isang babae, pero ang babae ay hindi man lamang nakikinig. Okay, hindi man lamang pinakikinggan at wala man lamang pake. So kaya ang isang tao, ang isang lalaki, hindi lang lalaki, pati ang isang babae, ay humahanap ng ibang tao upang pakinggan ang kanilang sinasabi, ang kanilang hinaing, ang kanilang nararamdaman. At kung sino yung mga makikinig sa kanya, siya yung bibigyan niya ng panahon at oras. Kaya nga minsan nagkakaroon ng hiwalayan, nagkakaroon ng third party dahil dito eh. Isa yan sa mga hinahabol ng isang lalaki, yung babaeng marunong makinig. Okay? At yung babaeng marunong magpakita ng concern sa kanyang mga nararamdaman. Kaya, ngayon palang mga kamamay, huwag nyong basta-bastahin, huwag nyong isnabin o ignore ang mga sinasabi sa inyo ng isang lalaki. Sa mga tuwid, kailangan pakinggan, kailangan unawain at magbigay kayo ng malasakit sa kanya. Sa ganyang klase ng inyong pag-uugali, sa ganyang klase ng inyong katangian, lalo kayong hahabulin, mas mamahalin at baka hindi na kayo bitawan ng isang lalaki. So next, iwasan ang pagiging clingy o needy. Ito, akala nyo napakagandang ugali nito ng isang babae. Oo, sa una, napaka-sweet at napakaganda nitong tingnan. Yung tipong lagi mong hinahanap siya, lagi mong tinetext, lagi mong tinatawagan, nasan ka na, anong ginagawa mo, napaka-sweet. Diba? Kung iisipin mo, talagang bukang bibig ka niya palagi. Pero kapag nagtagal ito sa isang relasyon, hindi na po ito makakatulong. Yung tipong hindi ka na makagawa, hindi ka na makaalis, wala ka ng laya. Okay? Lagi ka kasing nanghihingi ng oras sa kanya. Lagi mo kasi siyang kinukulit. Kaya ang isang lalaki ay hindi na makagawa ng kanyang dapat gawin. Masyado kang clingy, masyado kang demanding, masyado kang naghahanap palagi sa kanya ng oras, nape-pressure na yung lalaki. Kaya hindi kanya hinahabol dahil dyan. So bigyan mo siya ng pagkakataon na mamiss ka. Huwag ka masyadong needy. Huwag ka masyadong humingi sa kanya ng mga bagay-bagay, lalo na ang oras. Hayaan mong siya mismo ang makamiss
siya mismo ang maghanap sa atensyon mo. At pag nangyari yon, lagi kanyang hahabol-habulin at siya mismo ang makakamiss sa iyo at siya na ang magiging clingy at needy at siya na ang mababaliw sa iyo. Di ba yan ang gusto mong mangyari? Kaya iwasan mo ang maging needy at clingy. Oo, magtanong ka, mag-message ka sa kanya, pero huwag kang sosobra. Dapat tama lang. So next, magpakita ng pagpapahalaga at pagpapasalamat sa isang relasyon. Napakahalaga din po nito mga kamamay. Kailangan na appreciate ninyo at marunong kayong magpasalamat sa mga bagay na ibinibigay, sa mga bagay na ginagawa, sinasakripisyo ng isang lalaki sa inyo. Kailangan yung maging appreciative pagdating sa kanila. Okay? Inihatid kayo, pasalamatan nyo. Ibinili kayo ng damit, pasalamatan ninyo. Okay? Kinain kayo sa labas, pasalamatan nyo. Yung mga simpleng bagay, pag narinig nila ang pagpapasalamat ninyo, hindi sila madadalang gawan kayo ng mga bagay na ganito. Okay? Kumpara ninyo sa mga babaeng i-donate na nga, galit pa, binigyan na nga ng regalo, bakit ganun lang daw? Sa tingin nyo, sila ba yung mga deserving na bigyan pa ng mga regalo o ng mga blessings o mag-share ng mga bagay-bagay sa susunod? Di ba hindi na? Kaya isipin nyo mga kamamay, kung sa maliit na bagay, na-appreciate nyo sila, hindi masama o hindi imposibleng mangyari na bigyan kayo ng mas malalaking blessing sapagkat deserving nyo na bigyan ng ganyan. Okay? Kasi nakakaumay din naman kapag ang isang babae binigyan mo ng regalo tapos anong makikita mo sa kanyang reaksyon? Iismirang ka lamang? Susungitan ka lamang? Sabihin nito, ganito, bakit ganyan? Hindi mo lang na-appreciate. Kaya mga kamamay, sa isang relasyon, kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, kailangan matuto kang i-appreciate lahat ng bagay na ibinibigay niya. Maliit man o malaki, pasalamatan mo. Okay? So, ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan mong gawin at marami pa akong nakahanda. Sobrang hahaba lang ang video. Pero next time, share ko ulit sa inyo ang mga bagay pa na maaari mong gawin upang habulin ka ng isang lalaki. So, for more video and love advice na kagaya nito kamamay, mag-subscribe ka lang at pindutin mo yung like buttons. Malaking may tutulong yan. At magkita-kita pa tayo sa susunod na video na gagawin ko pa. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.